Hello everyone! Welcome back to Lalisa Tarot. Welcome back to my channel. This is again Lynn, your tarot reader. And ang topic natin ngayon sa video na to, ano ang current feelings niya sa'yo? Ano nafe-feel niya sa'yo ngayon? Yan, so we have 3 groups. Group number 1, group number 2, and group number 3. So this is a general tarot card reading and take what resonate and leave the rest. And thank you sa mga nanonood ng video ngayon. Super na-appreciate ko kayo. Ay, nagulat kayo, diba? Magkasunod yung video. Pero pangiti ko lang kayo. Pagawin natin to reading na to. Sisipin mo na ngayon kung sino pinunta mo sa reading natin. Alam ko meron kang iniisip na person. So, you have to use your intuition sa reading natin kasi ikaw naman nakakakilala sa tao na ito. So, gawin ko yung best ko na ma-channel ang messages para sa inyong lahat. Yan. And thank you everyone for helping me grow my channel. Maraming salamat po sa palaging panonood ng mga videos dito sa YouTube channel ko. And if gusto mo ng personal reading from me, let me know sa email ko, lalisataro@gmail.com, or pwede din sa Facebook page ko, Lalisa Tarot. And thank you sa mga new members ng Lalisa Superstar. Super na-appreciate ko ang love and support niyo sa channel ko. Yan. So I think all good na tayo sa intro. Hyper. Habang itikulo kayo So, I think all good na tayo sa intro. Hindi ko na-extend. And thank you everyone for being here. I hope all of you have a blessed day. I'll see you on your reading. Namaste. Welcome to your reading group 1. Thank you sa panonood ng video natin. So, ang topic natin, current feelings niya sa'yo ngayon. So, napili mo, number 10. So, sa numerology, ina-add kasi yan So, 1 plus 0, 1. So, beginning. Ano na-feel niya sa'yo? Number 1 ka sa heart niya. 10 kasi sa numerology, 1 siya Kasi 1 plus 0. So, 1. So, yung mga tao na pinanganak na ang birthday niya na first of the month or number 10 or 28, pag inad mo, 1 ang lalabas. Then, mga leader ito. Pioneer. So, ito mga nakikita sa'yo ng person. Parang isa kang leader, isa kang pioneer, motivating ka sa kanya. And, mapilit ka sa gusto mo. Mapangiti lang kita. So, this is a general tarot card reading, So, you have to use your intuition. Ang titingnan natin, nafe-feel niya sa'yo. Sa heart niya, number 1 ka. And, ang lumabas dito, magician, 1 ulit. Uulit ang 1 Kahalata na ako Group 1, number 10 na number, magician pa. So, magbibigay ako angel number 111 sa'yo. Magician. Every little thing she does is magic. Yakatanlay na. I resolve to call her up 1,000 times a day and ask her if she'll marry me some old-fashioned way. But my silent fears have gripped me long before I reach the phone. Bakit sa reading? Grabe si Page of Pentacles. So, nung nasa line na yun, so, parang gusto niya tawagan yung person. Or parang gusto kanya tawagan. Maraming beses niya naisip sa maghapon, sa buong araw. Naisip niya na, baka ko si the one. Ang grabe, page. Offer ito. Nag-shuffle pa lang ako, nakikita ko na yung mga cards. Possible marami sa inyo, nakikita ng person na, pwede kang partner sa kanya. So, mag-add tayo. Angel guides and spirit guides, tulungan mo kay channel a message for group number 1. Ano ba nafe-feel sa kanya ng person na pinunta niya sa reading? Sabi mo, nafe-feel ni person, ano feelings niya sa'yo? Pakiramdam niya, everything na ginagawa mo is magic. Nandun talaga Mas chika ako sa inyo, chika-chika Dora. Bago tayo magtuloy na reading baka may dog ka. Ang ingay ng dogs mo pakainin mo.
Nagalit pa. Okay, pinakain ko lang yung aso mo. Mapangiti lang kita, guys. Mapangiti ko lang kayo. Sa kapitbahay ko yon. Alam ko naman na marami nang punta dito sa group 1. Marami kang dogs. So, okay lang yun. Tuloy natin reading. So, yung pangatlo, tingnan ko ha. So, very positive na yung card. Pakiramdam na person, meron kayo strong connection. Kayong dalawa. Meron kayong strong connection. Meron kayong magical connection. Nafe-feel niya ang presence mo. Feel ka talaga niya. Meron kayong creative partnership. Kung mag-partner kayo, then, pakiramdam ng person, nako-complement mo siya. Parang hinahanap niya ang isang tao na very creative, ay nakikita niya yun sa'yo. Bakit talaga dito yung song na yun? Every little thing she does is magic. So, pwede mo pakinggan yung song na yun. Napapansin ng person na to na very nurturing ang energy mo. Powerful and sensitive ka sabay. Meron kang power sa emotion mo na hindi niya maipaliwanag. Naseduce mo siya. Seductive energy. Empress kasi napapansin niya na yung seductive na quality mo, hindi siya nakakatakot. Meaning, cute ang dating. Yung paraan mo ng pakikipagbiruan sa kanya, cute ang dating sa kanya. Ang nafe-feel niya sa'yo, kung magiging mother ka, let's say, hindi pa kayo mag-asawa, nakikita ka niya as a very good mother. Kasi page of one's bata. So, nakikita ka niya as a good mother. Kung may anak ka na, dahil may page of wands dito, kanina may page of pentacles, na nakikita ka niya as a very good mother. Kung lalaki ka na sa reading, ang napifeel niya sa'yo, magiging kang good partner para sa kanya. Inuuna mo yung kapakanan niya, medyo bagay kayo. Bagay ang kombinasyon yung dalawa. Power and sensitivity magsasama. Pareho kayo may control sa emotion. Nakikita ka ng person na pareho kayo. May pagkakapareho kayo sa maraming bagay. Pareho niyong pinaprioritize ang pangangailangan ng mga tao malalapit sa inyo. And always, may love kayo sa mga tao sa paligid. Pwedeng pareho kayong mabait sa mga bata, natutuwa sa mga bata or sa mga pet. And very confident ang tingin niya sa'yo. Empress ka lumabas sa reading. Pwedeng, kung lalaki ka, magician. Kung babae ka, empress. Nakikita ka niya as potential partner. So parang marami ka madadala sa table. Kung maging partner ka niya, pakiramdam niya, very blessed. Blessed siyang sobra. Kasi parang marami ka na maibibigay sa kanya Pwedeng matutulungan mo siya isa katuparan yung mga pangarap niya sa buhay, or matutulungan mo siya na magkaroon ng tamang mindset, abundance mindset. Kasi si Empress abundance mindset. So nakikita ka ng person na to, na inaalagaan mo talaga yung sarili mo. Maalaga ka sa sarili, yung mga gusto mong gawin, ginagawa mo. Feel niya sa'yo na parang ikaw na si the one. So, nakikita ka ng person na to, malakas ka sa self-love, pinaprioritize mo talaga yung sarili mo. Love mo ang sarili mo. Na parang minamahal ka niya dahil love mo ang sarili mo. Na mamagnetize siya sa'yo dahil sa lakas ng self-love mo. So, kung dalawang taong nagmamahalan and then lumabas ang Empress card, pwede ito mag-symbolize ng mag-move kayo sa higher stage. Akit kayo ng isang level. And number 10 sa tarot card, completion. So, pwede nakikita ka ng person na to, mafe-feel niya sa'yo na pwede siyang mag-end up as your partner. Pwede kayong dalawa. Malakas ang feminine energy mo. Very sure siya sa'yo. Sa reading na to, parang nafe-feel niya na kung pipili siya ng partner,
pwede ka. Pwede ka sa kanya. Para kasing wala siyang makitang kamatch mo eh. Medyo tinataas ka niya sa pedestal. Pakiramdam niya, very intuitive ka rin na person. Hindi siya makapagtago sa'yo. Kaya may ilaw dito eh. Parang wala siyang may tatago sa'yo. Pakiramdam niya, always alam mo kung saan pumupunta energy niya. Pwedeng feel niya nababasa mo yung galaw niya. Alam mo kung ano yung tumatakbo sa isip niya. Napifeel niya parang kilalang kilala mo siya. Iba sa niya, pakiramdam niya parang kang nanay niya talaga. Unconditional ka magmahal. And masaya ka talagang kasama. Ang page of wands is message ng passion. So, pwedeng marami sa inyo nakakausap mong person. Nag-enjoy siyang kausap ka. Very passionate. Pag nakakausap ka niya, yung iba kinikilig ang person. Ako ulit ko tarot reader. Kasi romantic messages ang ibig sabihin ng page of wands eh. So, minamanifest niya dito na sana mag-message ka sa kanya. Or sana may marinig siyang balita galing sa'yo. Or sana pansinin mo siya. Parang gusto niya talaga na magkaroon kayo ng communication. Magkaroon kayo ng pagkakataon na pag-usapan ng feelings niyo. Ang page of wands, freedom ang energy niya. So, parang gusto niya talaga maging malaya. And sabihin niya sa'yo, nararamdaman niya. Walang ko kontra. Walang kontrabida. Ikaw nakakaalam. Ang napifeel ko sa reading mo, group number 1. May deep love sa'yo ang person. Na gusto niya i-manifest yung moment na yun. Sabihin niya sa'yo, nararamdaman niya. Mag-add lang ako guys ha. Angel guides and spirit guides, tulungan mo ako i-channel a message for group number 1. Wait! Don't rush into it. Allow nature to take its course. Siguro hinihintay ka niya talaga. Naghihintay siya ng sign sa'yo. Or ikaw talaga yung person na hinihintay niya. Pakiramdam niya, ikaw yung taong hinihintay niya. Always gusto ko balance. Tingnan natin sa kabila. Gusto ko balance eh. W. Time. You're trying too hard. Give it time. Halata mo dito. Oras. Pwedeng bumibilang ng oras. And magkakaroon siya ng pagkakataon na makausap ka. Ang nafe-feel niya, kailangan lang niya talaga ng time, oras, na makasama ka. Para malaman mo yung feelings niya sa'yo. Para kasi dito, nafe-feel ng person, ikaw si person niya. Nafe-feel niya na ang tagal kanyang hinintay, minanifest ka niya sa life niya. At sana pareho kayo nafe-feel. Ang wish niya dito, sana siya din yung person na gusto mo. Tingnan natin. Page of wands talang beses. Message of love. Gusto ko niya talaga i-message. Baka makareceive ka ng message sa person na to. Possible ngayong October kasi 10 ang pinili mo. Tingnan natin. Spirit team. Ano ba nafe-feel ng person na to sa kanya ngayon? Kasi si Empress nandito sa reading. So, tingnan natin. Mag-add lang ako guys. Titingnan ko. Empress. Ten of Swords. And 8 of Pentacles. 10. Number 10. Sinusundan ka na number 10. Gusto ka niya maging part ng life niya. Pero pakiramdam niya, baka hindi mo siya gusto. Parang dinadaya niya yung sarili niya. Pwede mo kasi siyang tingnan na gano'n. Dito sa card na to, dito sa dalawang card na to, pinapakita na to na nasasaktan ng person and unti-unti tumatagal yung pain na yon. Pwedeng pain kasi hindi niya sinasabi sa yung feelings niya. So parang nagpapatong-patong siya sa ilalim.
Pwedeng pinipigilan niya sarili niya. Kaya ganito, parang dinidaya niya sarili niya. Pwede mong tingnan na gano'n. Ayaw niyan harapin yung takot niya. Ang Ten of Swords kasi parang worst case scenario, pinakapangit na pwede mangyari. Pwedeng takot siya sa pinakapangit na pwede mangyari. Like, hindi mo siya gusto or hindi kayo pwede. Medyo may takot na nararamdaman ng person. Sa second, very clear ang dating sa akin. Isa kang person, madami madadala sa table. So, sa paningin ng person na to, complete package ka sa kanya. Wala siya mahihiling. Kailangan lang niya talaga dito is harapin ka. Lakasan ng loob at harapin ka. May possibility, nag-uusap kayo dahil parehong page of wands. Possible, crush ng isa't isa. So, mag-move lang to sa next level. Ang Ten of Swords kasi, matatapos na yung pangit na pangyayari. So, pwede mo siyang tingnan as next level na. Pupunta na kayo sa next level. Time na lang siguro ang hinihintay. Ang dami madadala sa table. Ayaw ng person na to ma-reject mo. Welcome ba siya umupo sa table mo? Is something na ikaw nakakaalam. Pakiramdam niya, crush ka niya, gusto ka niya, hindi niya sure kung pareho ba talaga kayo nararamdaman. Pinapakita lang ng card, yes, pareho kayo. Kasi pareho kayong page of wands na nandito. So, pwede mo siyang tingnan as pareho kayo nafe-feel. Kumbaga, naghihintayan lang talaga kayo. Kung sino magsasalita sa inyong dalawa. Napipil niya sa'yo, good choice sa pa-partner ka. Kung pipiliin ka niya as partner niya, then, or hindi siya nagkamali na pinili. Eight of Pentacles, gusto niya nang magkaroon ng new beginning kasama ka. Mag-build, magbuo kayo ng family, magbuo kayo ng relationship, or mag-level up kayo. Nafe-feel ng person na to, na mahalagang person ka sa kanya. Gusto niya makilala ang mother mo, kung buhay pa mother mo. Parang gusto niyang sumama sa'yo sa bahay mo. Umupo doon sa table. Kaharap ng nanay mo. Marami siya niya na-meet mo ang nanay niya. Very positive ang tingin sa'yo ng nanay niya. Kung yun ang tinatanong mo. Ano nafe-feel niya? Proud siya sa'yo. Proud siya ipakilala ka sa nanay or tatay niya. Pakiramdam niya, magugustuhan ka ng nanay niya. Or magugustuhan ka ng magulang niya. Ang feelings niya sa'yo, hindi siya mapapahiya kung ikaw dadali niya sa bahay, papakilala ka sa magulang niya. Kung may anak ka, natutuwa siya sa anak mo. Para kasi mga bata nagsasayaw dito, so pwede nakikita niya ang kakulitan mo sa anak mo, kung may anak ka na. Or na-imagine niya yung pakiramdam na, what if magkaroon kayo ng kids? Kung same naman ang gender nyo, kasi welcome naman lahat sa channel ko, nakikita ka niya as parang partner in crime. Yung relationship na pwede kayong mag-enjoy, ano mo yun? I-manifest yung gusto nyo, harapin nyo lahat ng problema nyo. And pareho kayo, marami madadala sa table. Balanced partnership. Nakikita ka niya as yung partner na parang ayaw mong tumanda pagkasama mo yung person. Parang always feeling mo young at heart, kayong dalawa. So, ang feeling niya sa'yo, hindi siya tatanda pag ikaw kasama. Hindi siya tumatanda. Pakiramdam niya napakaganda ng energy mo na hindi niya gustong tumanda. Ayaw niyang tumanda. Gusto niya lang mag-enjoy kasama ka. Pakiramdam niya, tumitigil ang time pag magkasama kayo. Wala ngang element of time. Yung time na salita nandito. So, pag magkasama kayo, parang tumitigil ang oras. Or ngayon na siya nakafeel ng love na kakaiba. You make this person happy. Or pwedeng you make this person dance. Napapasayo mo yung person, napapakanta mo yung person, napapasaya mo siya. Nawawala ang pagiging mahiyain niya pagkasama ka. Pwedeng kumukulit siya pagkasama ka. Pero nawawalan siya ng limitasyon pagkasama ka. Dahil Empress energy. Pinaparamdam mo sa kanya na okay lang mag-relax, okay lang na maging makulit, wala kang judgment. Pakiramdam ng person na to na hindi nakakatakot na mag-open up sa'yo. So, yan. Kuwala ko isang message dito ha. Hopefully tomorrow,
makapost ako ng messages from your person. Siyempre, pero bago yun, gamitin ko muna to kay talaga eh. Pangiti ko lang kayo guys ha. Yung kantang kinanta ko, yung Every Little Thing She Does is Magic. Favorite ko yun eh. Kasi kinanta yun ni Damian sa Germany. Baka sa Germany ka. Dami mo atang friends. Feeling ng person. Nakakahiyang magsabi sa'yo ng feelings. Pwede nandito yung mga tao na crush mo yung friend mo, crush mo yung isa't isa, or part kayo ng isang grupo ng mga tao, nandun kayo nagkakilala. Or pwede mo din siyang tingnan as jealous type ang person. Pwede rin. Jealous type. Ikaw ang umalam. Pero mahalaga yung salitang friends. Pwedeng magkaibigan kayo dati, or magkaibigan kayo ngayon. And crush ka ng friend mo. Ano napifeel niya sa'yo? Ano napifeel niya sa'yo? Parang ayaw niya na maging friend mo. Marami ka ng friends eh. So, pakiramdam ng person, sana siya yung piliin mo. Kung naliligaw to sa'yo, then yun. Pakiramdam niya, friendzone mo siya. Eh, ang dami mo na nga friends eh. So, ikaw nakakaalam group number 1. Kung feeling mo ito yung person mo, then you have to take what resonate with you. Hindi ko na-extend ang reading dito. And sana tomorrow makagawa ka messages from your person. Thank you everyone for being here. And if nag-resonate sa'yo ang video, let me know sa comment. And if gusto mo ng personal reading from me, let me know. Message mo lang ako sa email ko, lalisataro@gmail.com, or sa Facebook page ko, Lalisa Taro. And thank you everyone for being here. Sana kuha may messages na para sa'yo, Group 1. And I'll see you again on our next reading. Namaste! Welcome to your reading, Group 2. So, back tayo sa topic natin. Ano ang current feelings niya sa'yo? Ang napili mo, Ace of Swords and Planet Neptune. Neptune. Pag-usapan mo natin yung planet Neptune bago tayo magpunta sa reading. So, yung Neptune na planet is a psychic planet. So, marami nagpunta dito. Psychic. Intuitive. And Neptune, unconditional love ang hinahanap niya. Ace of Swords, ang card, clarity. So, klaro. Ang nakikita niya sa'yo, ang tingin niya sa'yo, isang person na, klaro, alam mo gusto mo. Alam mo mahalaga sa'yo. Alam mo ang hinahanap mo sa isang tao. Ang pakiramdam niya sa'yo, hinahanap mo yung unconditional love. Ang napifeel niya, gusto mong malaman ang totoo. Meron siyang gusto sabihin sa'yo. Ace of Sword Confession. Pwede sa reading na to mag-confess siya. Pero tingnan natin. O dalawa agad. Tingnan natin to Ano gusto niya sabihin sa'yo? Eight of Wands, communication. May gusto talaga siyang sabihin sa'yo. The Hermit. Kung naka-experience ka ng pakiramdam mo, ginost ka ng person, gusto niya sabihin sa'yo na hindi niya sinasadya na gawin yon. And sana mapatawad mo siya kung parang ginost ka niya. Hermit na to. And the Fool. Ano napipil niya sa'yo ngayon? Napipil niya parang may blockage nang gagaling sa'yo. Napapanaginipan ka niya. Possible? Tingnan natin. Okay, ilapit ko lang to. Pag-usapan natin ang dalawang card na to. So, Ace of Swords and the Hermit. Ang ibig sabihin nito, hinahanap yung clarity at katotohanan sa love. Gusto niya maging totoo sa'yo. Parang, ibig sabihin nito, hindi na siya magpaligoy-ligoy pa. Para lang makapunta na kayo sa katotohanan, pwede mo siyang tingnan na ganon. Ano napifeel niya sa'yo, pakiramdam niya, may tinatanong ka sa kanya? Gusto mo yung sagot, maging diretsyo. Hermit kasi, malalim na card ng Hermit. So, hinahanap niya ang
tamang paraan para kausapin ka. Ayaw kanya masaktan para nandito. Pero gusto niya maging klaro sa'yo. Pwedeng kailangan nyo talaga mag-usap ng person na tinatanong mo. Pag-usapan na natin yung sitwasyon ng parang walang paligoy-ligoy pa. Maging klaro tayo sa isa't isa. Pwede napifeel niya na at this time, lumalayo ang loob mo sa kanya. Parang ikaw ang umiiwas sa kanya. Dahil the full card ang nandito sa reading, pwede mo siyang tingnan na nakapause. Or mag-reset, umulit. Parang gusto niya ulitin ang nangyari. Kung nag-usap kayo at hindi kayo nagkaintindihan at bigla na lang kayo nagkahiwalay, then ang feelings niya sa'yo is kailangan niyang magpakita sa'yo, kausapin ka para malinawan yung mga bagay na nakarating sa'yo tungkol sa kanya na hindi naman yun ang intention niya. Gusto niya ipakita sa'yo na willing siyang humarap sa'yo para ipakita sa'yo na hindi naman niya intention saktan ka. Parang nandito kasi, nagkaaway kayo, nagtago yung person. And yung isa parang feeling niya, the fool ang pakaramdam niya. Na parang naiwan siya doon, naloko siya. Kung nagkaroon kayo ng problem ng person na to at pakaramdam mo parang naiwan ka niya, niloko ka niya, pabayaan ka niya, then ang feelings niya sa'yo, in a way, ayaw ka niya masaktan. Pwede mo tingnan na aawa siya sa'yo. Pwede mo siyang tingnan ganon. Unconditional love kasi ang Neptune na planet. So, pakiramdam ng person na to. Kahit ganon ginawa niya sa'yo, may love ka pa rin sa kanya. Pwede na pag-isipan niya na ang mga mali-mali niyang ginawa. Nakita niya na nasaktan ka niya. Hindi siya nagpakatotoo sa'yo. Hindi niya sinabi ang nararamdaman niya. Para siya nagkaroon ng moment, yung time na yon na magkalayo kayo, naisip niya mga action niya. Naisip niya mali-mali, marami sa ginawa niya mali-mali. Pwedeng nasaktan ka niya talaga. May pagsisisi ang person. Kasi nakataas ang sword mo Pwede ka dito si Queen of Swords. Pakiramdam ng person. Ang feelings niya sa'yo, baka naiinis ka sa kanya dahil bigla siyang umalis. Yung iba, naiinis ka sa kanya kasi parang ginose ka niya. Kung ginose ka ng person, tignan natin. Hermit mode. Hermit. Tingnan ko. Mag-attend card sa ilalim. Spirit team. Strength card. Malakas kang person. Pakiramdam niya. Kahit nasaktan ka niya, baliwala sa'yo. Ten of Cups. Yung ba sa inyo? Gusto niya magkaroon kayo ng time mag-usap. Naaalala niya yung memories yung dalawa. Dito naaalala niya yung pinagsamahan niyo. Diba? Namimiss ka din niya. Namimiss ka niya. King of Pentacles mo ba sa reading? Ang feel niya sa'yo, naghahanap ka ng stable partner. At some point natakot siya na hindi niya kaya ibigay yung gusto mo. Parang hindi siya yung person. Pero hindi pa siya ready mag-settle down, hindi pa siya ready sa commitment. Nararamdaman niya sa'yo parang gusto mo na talaga magkaroon ng partner, long term. Pakiramdam ng person, hindi siya ready. Gusto niya pang mag-explore, gusto niya pang makamit ng maraming tao, gusto niya pang magkaroon ng adventure. Hindi pa siya ready mag-settle down. Ang nafe-feel niya sa'yo ngayon, parang may inis ka nararamdaman sa kanya, pero may love ka pa rin. Pakiramdam ng person na to, strong kang person. Very close ka kay God. Or lagi niyo pinag-uusapan ng spirituality. Marami siya natutunan sa'yo. Marami sa mga natutunan niya tungkol sa buhay, galing sa'yo. Pwedeng gumagawa talaga siya ng mabigat na desisyon sa life ngayon. Pwedeng iniisip niya kung tama ba na kayo ang maging mag-partner.
Para kasi nandito, ang person, hino-hold back niya yung sarili niya sa'yo. Nilalayo niya ang sarili niya sa'yo para mapag-aralan ang sitwasyon. Gusto niya magkaroon ng clarity kung love ka ba niya or kailangan ka niya. Gusto niya malaman ano ba ang nafe-feel niya sa'yo. Love ba yon or pangangailangan yon? Gusto niya mahanap ang clarity. If you could do anything, what would it be? The answer dwells in your heart, not in your mind. For the heart is the gateway to the soul. Ang feelings niya sa'yo, minsan nasa mind ka palagi. Parang gusto niya maging in touch ka sa emotion mo. Pati pakiramdam niya, minsan hindi mo siya naririnig. Hindi mo naririnig yung explanation niya. Look inside yourself. Examine what is causing you to feel this way. Ito ang ginagawa niya. Pinag-aaralan niya sa loob niya kung ano ba yung napifeel niya sa'yo. Bakit ganito ang feelings niya. Pwedeng nasa complicated relationship ka, group 2. Kasi yung person, nag-iisip ng malalim. Parang gusto niya magkaroon kayo ng pagkakataong mag-usap. Mag-usap na seryoso. Para hindi kayo masaktan pareho. Ayaw niya maagrabyado ka, ayaw niya mahirapan ka, ayaw niya din masaktan. So parang, ang pakiramdam ko dito sa reading, 2 tao na kailangan mag-usap, magharap, at pag-aralan kung pwede ba talaga kayo magsama or better mag-separate kayo ng daan. Ang napifeel niya sa'yo, isa kang person na always naaalala niya, napapanaginipan niya. Lagi ka nasa isip niya dahil Ace of Sword. Nakabaon ka sa memory niya. Naalala ka niya as very beautiful na person. Nag-sacrifice ka ng marami para sa kanya. Ginawa mo lahat para sa relationship. Kung wala pa kayong relationship, na nakikita ka ng person as isang tao na very selfless, willing ka mag-sacrifice para sa mga taong love mo. Ayaw niya maging hadlang sa happiness mo. Kung happy ka kung nasan ka, then mas pipiliin pa niya na hindi na lang magpakita sa'yo. I-ghost ka na lang. As long as happy ka, kung pakiramdam niya, mas better sa'yo mag-start ng bagong relasyon. Then yun. Nandun siya sa parang emotion na iniisip niya na better ba sa'yo ang new partner or better sa kanyang balikan ka. Nasa crossroad ang person mo. Nag-iisip, naguguluhan ng isip. Dito parang lost ang person mo. Pwede na mimili siya sa 2 tao. Ikaw pa rin nakakaalam. Kuha ko dito ng message niya sa'yo mag-add ako. Hopefully, tomorrow makagawa ka messages from your person. Kung pwede lang, ikaw ang gusto kong kasama. Kung bakit hindi pwede, look inside yourself. Pwedeng alam mo sagot. Kung may third-party connection, then possible yan. Kaya ginaghost ka niya kasi hindi kayo pwede magsama. Alam mo sa heart mo ang sagot. May rason kung ba't hindi kayo pwede magkasama at this time. Kung may choice siya, kung pwede kayo, kung hindi ganito ka-complicated ang connection nyo, then possible, pwede kanyang piliin. Kung very complicated, ang pipil niya sa'yo, gusto ka niya makasama, masaya kang kasama, very attractive ka sa paningin niya, pero gusto niya maging honest sa'yo, na ang klaro sa nakikita niya sa sitwasyon niyo, is maraming problema na kakaharapin. Parang kailangan kanya i-let go kasi hindi kayo pwede magsama. Pwedeng ganon. Napipili niya parang hindi ata kayo pwede magkasama. At dahil makamasaktan ka sa salita na yun, better pang i-ghost ka na lang niya. Nangyari itong ganito connection pag very complicated. Love ka ng person pero hindi kayo pwede. Pwede mo tingnan ganon. May love siya sa'yo pero pakiramdam niya hindi siya ang person na babagay sa'yo. Or pwedeng nakikita niya hindi ikaw ang person na babagay sa kanya. Kahit gustuhin niya magsama kayo, pakiramdam niya
magsasacrifice ang isa sa inyo. Ayaw niya mag-sacrifice, ayaw ka din niya mag-sacrifice, ayaw niya kayong parehong mahirapan. Parang pakiramdam niya, kung may magsasacrifice sa inyo, better, mag-separate na lang kayo ng daan. Pag sinabi sacrifice, para dito, sacrifice talaga, pwedeng iiwanan mo yung life na meron ka para sumama sa person na to. Kaya hindi ka niya pwede makasama. Ang napifeel niya, always important kang person sa kanya. Ikaw yung person na nagbigay sa kanya ng lakas ng loob, clarity, na ipaglaban niya yung gusto niya sa buhay. Huwag siyang tumigil hanggat makilala niya yung sarili niya. Binigyan mo siyang liwanag. Pakaramdam ng person na to, ikaw yung tao na nasa tabi niya, meron or wala siya. Always naalala ka niya, lagi nasa isip ng person na to. Naintindihan niya kung galit ka sa kanya. At alam mo ang sagot kung bakit umalis siya. Pero hindi ka niya iniwan dahil lang gusto kanya saktan. Dahil complicated ang connection niya. Kailangan kanyang iwan kasi ayaw kanya mapahamak. Ang channel ko dito, message love kita. Kung bakit yun, ikaw ang umalam. Pero dito na ako mag-end reading. So sana nakuha mo yung messages na para sa'yo, group number 2. So, ito ang nararamdaman ng person mo ngayon. Love ka niya, pero hindi kayo pwede magkasama. So, ikaw nakakaalam kung sino to. Hindi ko na-extend ang reading. But thank you everyone for being here. Kung gusto mo ng private reading galing sa akin, message mo lang ako sa email ko, lalisataro@gmail.com, or sa Facebook page ko, Lalisa Taro. Kung hindi ka nag-uusap ng person, sana magkaroon kayo ng time magkausap. Kung nasasaktan ka sa nangyari dito, nandito si King of Pentacles, so pwede mo siyang tingnan si God the Father. Always sa message sa'yo ni God, the Fool. Pwede kang mag-restart, mag-reset, umulat. Pwede kang umulit ng nangyari sa life mo, meaning, pwede mong tingnan ang mundo mo sa brand new eyes. Kung ano man tong pain na nangyari sa connection mo, always may chance ka pa rin magmahal kung hindi na kayo pwede ng person. Para kasing ang message sa'yo ni God dito, kung naghanap ka talaga ng solid partnership, then possible makita mo yung person na yon. Makilala mo yung person na pwede maging solid na partner sa'yo. Iyan. Bigay ko lang yung message na yon. So, thank you everyone for being here. Sana nakuha may messages na para sa'yo, group number 2, and I'll see you again on our next reading. Namaste! Welcome to reading group 3. So, back tayo sa topic. Ano ang current feelings ng person sa'yo? So, this is a general tarot card reading. Take what resonate and leave the rest. So, napili mo 4 of Wands and Scorpio. Zodiac sign na Scorpio. Pag-usapan nga natin na Scorpio. Pag-usapan lang natin saglit. Paano ba magmahal ang isang Scorpio? Scorpio kasi yung nasa dice. So, pag-usapan lang natin. Ang Scorpio ruled by Mars. So, ang energy niya para si Emperor, malakas sa masculine energy. And Pluto. So, Scorpio, isa lang ang masasabi pagdating sa love pag Scorpio. All in. Pwede mo siya tingnan ganon. Pag love ka niya, all in, love ka niya talaga. Very romantic and passionate. Kasama na dun yung mga awayan. Napangiti ko lang kayo guys siya. Marami Scorpio nanonood sa group 3. Ba't pala ako yung pala Scorpio? Napangiti ko lang kayo. So, hindi siya half-half. Pwede mo siyang tingnan ganon. So, parang paniniwala ng Scorpio, pag love mo isang tao, kasama na dun yung awayan. Yung pag-awayan, yung tampuhan, part ng love. So, imagine mo, pag may partner ka Scorpio, mag-aawayan kayo. Napangiti ko lang kayo, guys. Alam ang tawag doon,
Para kasing love language ng Scorpio yun, mga fight, mga awayan. Very mysterious, seductive, minsan hard to get. Ang Scorpio, yun ang nature niya sa love. So, umpisa lang yun. So, umpisa ganun siya. Pero ang Scorpio talaga is marunong siyang bumasa ng body language. So, medyo kung nakikilala niya yung partner niya sa galaw. Scorpio medyo may something dark sa energy ng Scorpio. Gusto niya yung love na medyo dramatic. Pwede mo siyang tingnan ganon. And gusto niya yung mga date, mag-date kayo, yan. Gusto niya yan. Weakness siya ng Scorpio. Oo. So, love nila yung seduction. Water sign kasi ito. So, sa ilalim niya, tatago niya emosyon niya. Kaya niya itago emosyon niya sa ilalim. And mahirap siya magtiwala. Pero once makita niya yung person na katiwa-tiwala, kaya niya mag-open up. Kaya niya ibaba yung guard na yon. Kapag pakiramdam niya yung relasyon, safe na relasyon. Pag sinabi safe, hindi siya iiwan ng person. Hindi aalis. So, maganda siyang partner in a way na all in ang Scorpio magmahal. So, pag love ka niya talaga. Intense siya magmahal. Gusto niya ng deep relationship and connection sa partner. Ayaw niya ng half-half. Pwede mo siyang tingnan ganon. And most likely, ang Scorpio, yung emotion niya, tinatago niya sa ilalim. So, pwede mo tingnan na, pag nagmahal siya, medyo matanggal. Kasi malihim ang Scorpio eh. So, kung Scorpio ang partner na tinatanong mo, then ito siya. Pwede mo pag-aralan ang ugali niya. Pero ang zodiac sign nandito sa reading is Scorpio. Scorpio energy ang nandito. Anong month ba ang Scorpio? Scorpio time kasi tayo ngayon eh. Tingnan natin ah. Ang Scorpio sa astrology, October 24 to November 21. So, pwedeng mahalaga sa'yo yung mga dates na yon. October 24 to November 21. For once, ang card nandito. So, titingnan natin, ano nafe-feel sa'yo ng person? Possible connected sa lahat ng sinabi ko kanina. Pakiramdam ng person na to, very seductive ka, magnetic, marami kang sikreto, mysterious, naghanap ka ng deep connection. Pakiramdam niya, connected siya sa'yo sa paraan na hindi niya maipaliwanag. For once ang card mo eh, pakiramdam ng person na to, very connected kayong dalawa. Pero titingnan natin sa card na. Spirit team, ano feeling sa kanya ng person tinatanong ni group number 3, Justice. Angel, oh. May angel sa reading. Pwedeng pakiramdam niyo soulmate kayo. And the Hierophant. Dalawang major arcana cards. Pag-usapan natin. Ang pakiramdam niya sa'yo, nasa isa kang sitwasyon na proud sa'yo ang partner mo or proud ang person na to sa'yo. Pakiramdam niya, marami kayo nagawa together. Kung hindi kayo magkasama, proud pa rin siya sa'yo. Pakiramdam niya, marami kang nagawa. Deserve mo lahat ng blessings na nakukuha mo sa ngayon. Kung marami kang nakaka-away, gusto ko ipagtanggol ng person na to. Justice eh. Gusto niyang tulungan ka. Protective siya sa'yo. May pagka-protective ang person na to sa'yo. Ayaw ka niya naaapi. Ayaw ka niya nasasaktan. Ang nafe-feel niya sa'yo, isa kang person na very important sa kanya. Mahalaga kang person. Ayaw ka niya masaktan. Ayaw ka niya mapahamak. Ayaw niya gumawa ng aksyon sa'yo na ikakapahamak mo. Pakiramdam ng person.
na marami siyang lessons na natutunan sa'yo. Ayaw kanyang gawa na masama dahil medyo takot ang person dahil Scorpio. Mapagiti lang kita. Parang ang person na to, happy siya na makita ka masaya. Possible, meron kayong deep connection kayong dalawa pero napapalibutan kayo ng mga karmic. Pwede mo siyang tingnan ganon. Ang 4 points kasi, celebration card, ito medyo karmic. So, pwede mong tingnan na kayo, dalawa, nakakaintindihan kayo, pero yung nasa paligid nyo, parang hindi kayo naiintindihan. Pwede mo siyang tingnan ganon. So, naapektuhan ang relasyon nyo ng mga karmic. Pakiramdam ng person na to, yung love na to, yung love nyong dalawa sa isa't isa, very controversial. Kasi Hierophant, kakalabanin nyo ang tradition. Dito papasok ang mga very complicated love relationship. Pwede mong tingnan to, kakalabanin yung tradition, kakalabanin nyo ang society, or kakalabanin nyo ang religion. Pwede magkaiba kayo religion, or magkaiba kayo ng napanggalingan ng person. Pakiramdam niya, ito yung love na pwede mo ipaglaban. Pero pag ginawa mo, all or nothing ito. Parang, ito yung risky na love. Pwede mo siyang tingnan ganon. Na, pag love mo yung person at pinilit mo yung gusto mo, kakalabanin mo lahat ng tao. So, medyo takot ang person. Medyo takot ang person mo. Hirap ang person sa connection niya. Pakiramdam niya, may love siya sa'yo, may deep love siya sa'yo, pero parang hindi mo siya kayang ipaglaban. Kasi, ang mga card na nasa paligid, medyo mabigat na card. Napipili ng person na to, kailangan nyo lang ng balance and respect. May respeto siya sa'yo. Mataas ang respeto niya sa'yo. And naintindihan niya kung mataas ang boundaries mo. Kung siya naman ang lumayo sa'yo, ang feeling niya is, naiintindihan mo kung bakit. Kayong dalawa parang hindi na kailangan mag-usap para maintindihan yung nangyari. Meron kayong connection na hindi naintindihan ng iba. Always gusto niya, pareho kayong maging masaya. Dito parang, ang person, tinitingnan niya ang sitwasyon niyo sa bigger picture, pangkalahatan. Ayaw niya na isatabi yung society, yung tradition. Ayaw niya din na maging, alam mo yon, hindi maging maganda yung nangyari sa inyo. May involved sa legal matters dito. So, pwede mong tingnan to na possible, marami din punta dito. May involvement na sa iba. Dito, pwede mong makita ang isang tao na baka may ibang partner. Kung may ibang partner ka na naiintindihan ng person na to kung bakit mataas ang boundary mo. Pinaprotektahan mo ang relationship na meron ka. Kung sino yung partner mo. Maintindihan niya kung ilayo mo sarili mo sa kanya. Hindi man magbabago ang feelings niya sa'yo. Kuha tayo dito ng cards. Mag-add ako dito. Tingnan natin. So, nakikita ka niya as bagay na partner para sa kanya. Pero, hindi nakikita ng ibang tao bagay kayo. Pwede mo tingnan ganon. Sa mata ng mga tao sa paligid, hindi kayo pwede. May takot na nararamdaman ng person na baka i-judge siya ng mga tao sa paligid. Mag-add tayong card. Ano ang secretly na-feel ng person sa'yo? Walang duda ang feeling ng person sa'yo, gusto ka niya talaga. Gusto ka niya talaga. The Moon, secret. Nakikita ka ng person as the divine feminine, kung babae ka. Marami kayong secret. Tinatago ng person na to ang feelings niya sa'yo dahil takot siya na masaktan siya or masaktan ka. Two of Pentacles. Itong pinaka-klaro. Kasi sabi kong klaro. Yung feelings niya sa'yo, sigurado, pero hindi kayo pwede. Kasi, pag tinanggap mo siya, 2 pentacle dala mo. Pwede mo siyang tingnan na medyo third-party connection ito. Nakikita ng person na bagay kayo.
Parang sun and moon. Parang ito sun to yung moon. Two of Pentacles, nafe-feel niya parang nahihirapan ka. Nape-pressured ka ng society. Pressured ka ng nangyari sa paligid mo. Parang pinapakita mo sa kanya na kaya mo yung sarili mo, pero deep inside nafe-feel niya, nahihirapan ka. Sa pakiramdam ng person, tinatago mo ang feelings mo para maging okay lahat sa paligid mo. Sinasacrifice mo ang feelings mo para sa kaligayahan ng ibang tao. Kuha tayo dito. Ang feelings niya sa'yo, soulmate ka niya. When you pass from this world, you take nothing with you but your soul and the memories you have shared with those you love. So love ka niya. Dala niya yung memories niyo. So kahit di na kayo nag-uusap, sweet na memories niyo na magkasama. Yung memories niyo, something na tinuturing niya na gift ni God. Yung moment na na-meet ka niya, parang regalo sa kanya. Pakiramdam niya, isa kang tao na regalo sa kanya. Gift ni God sa kanya. Natuwa siya na kasama ka. Pwede bigyan mo taga siyang regalo. Tingnan natin dito. Anong feelings niya sa'yo? Don't make decisions based on guilt or what you think you should do. For it is only in being true to yourself that you can be true to others. Ang pakiramdam ng person na to, sa pinakamasakit na channeling, hindi mo masabi sa ibang tao ang feelings mo. Kasi, ang pressure ng society, mabigat sa'yo. So, nakikita ka niya, kalmado ka sa labas pero nararamdaman niya, nalulunod ka sa emotion mo sa loob. Nakikita niya ang nangyari sa'yo sa loob, parang nakikita niya yung emotion mo. Parang Scorpio. Pero kung may problema ka, wala siyang wini-wish dito, kundi magkaroon ka ng peace. Kung magkaaway kayo, then peace offering ang nandito. Gusto niya makipagkasundo sa'yo. Ayaw niya magalit ka sa kanya or magtanim ka ng sama ng loob. Kasi hindi siya nagtatanim ng sama ng loob sa'yo. Dito parang gusto niya mag-sorry sa'yo. Ang napifeel niya, hinihintay mo siya mag-sorry sa'yo, hinihintay mo lang magkaroon kayo ng time. Minsan gini-guilt trip mo siya. Pinipressure mo siya gawa ng desisyon. Iba sa inyo, pinapaalala mo yung memories niyo. Marami kang pinapaalala sa kanya. Kung nalulungkot ka at feeling mo, baka nakalimutan ka na niya, ang feelings niya dito sa'yo, hindi pa rin nagbabago. Grabe baka in love sa'yo ang person. Sana hindi ka nagalit sa akin, Scorpio. Kung Scorpio ka, takot yung person. Ayusin natin to. Okay, so dito, ang pakiramdam ng person, may galit ka sa kanya. Takot na takot siyang galit na galit ka sa kanya. Kung ano yung pinag-awayan niyo, syempre ikaw nakakaalam. Ang feelings niya sa'yo, sana hindi ka galit. Kasi nando pa rin naman yung feelings niya sa'yo. Hindi naman nagbabago. Sa ngayon, napifeel niya parang galit ka sa kanya, hindi mo siya kinakausap. Or napifeel niya dito na parang may kasalanan siya sa'yo na hindi niya maipaliwanag. Parang kasalanan niya dito is hindi kanya ipagtanggol. Parang nandun. Secretly, ang kinaiinisan mo sa kanya is hindi niya pinaglalaban yung love niya sa'yo. Parang nandun eh. So, ano na-feel ng person, nagigilty siya dahil pakiramdam niya, love mo siya, love niya isa't isa, pero hinihintay mo siya, ipagtanggol ka, pero hindi niya gagawin kasi pag ginawa niya, baka ikaw mapahamak. So, parang ang message dito, nagsa-self-sacrifice ang person, parang nandun. Mas iniisip niya ikaw kaysa sarili niya. So, hindi siya gumagawa ng mga decision dahil nagigilty siya, or kung ano yung dapat niyang gawin. Parang nagpapakatotoo siya sa feelings niya na unconditional love ka niya. So, kung sa tingin niya mapapahamak ka dahil sa kanya, hindi niya gagawin. Secretly, paprotektahan ka niya. Ang emotion niya dito sa'yo, kahit anong mangyari, kakampi mo siya. Paprotektahan ka niya. Kahit yung sacrifice dun is manahimik siya, yun ang gagawin niya. Kung anong klaseng connection to, medyo pwedeng sikreto. Kasi Scorpio,
kayong dalawa ng person, kayo lang nagkakaintindihan, na hindi kayo naintindihan ng ibang tao. Justice is justice. Pakiramdam ng person, darating ang justice yung dalawa. Darating ang time, magkakaroon kayo ng justice sa ganitong connection. Gusto niya kasi maging balance eh. Kumbaga, patas. Parang ayaw niya na may masaktan or makasakit. Ayaw niya gumawa ng mga aksyon na pagsisisihan niya. Ang napifeel niya sa'yo, love ka pa rin niya. May love pa rin siya sa'yo na malalim, na hindi niya kayang ipaliwanag. Pakiramdam niya, may love ka din sa kanya pero may galit ka din malaki. Anong feelings niya sa'yo? Feelings niya, love ka niya kahit anong mangyari. Ay kung galit ka sa kanya, ang hope niya dito, sana magkaroon kayo ng chance magkausap, magkaroon kayo ng closure kung wala kayong closure. And maintindihan mo ang pinanggagalingan niya. Ayaw niyang maggawa ng desisyon ng pabigla-bigla. Dahil, pwedeng ikapahamak mo yon or ikapahamak niya. Gusto niya maging balanced person. Gusto niya gawin yung tama. Gusto niyang gawin yung nararapat. Pwede mo tingnan ganon. Hindi siya basta-basta gumagawa ng mga desisyon na hindi niya pinag-iisipan. Isa siyang very balanced na person. And sa huli, malalaman mo pa rin. Kasi ang justice, pwede mo siyang tingnan, justice will prevail. Ibig sabihin, yung tama ang mananalo sa dulo. Kung parang naman kayo nagmamahalan at nagkaroon kayo ng chance sa dulo. Para kasi message dito, kung hindi kayo pwede dito sa lifetime na to, then sa next lifetime. When you pass from this world, you take nothing with you. So, kumbaga, kung hindi kayo pwede ngayon, then sa susunod na panahon, baka pwede na kayo. Very complicated ang energy ng reading. Parang ang pakiramdam ko, may love kayo sa isa't isa, pero hindi nyo pwedeng ipilit yung maging kayo. Bakit kaya? Okay, dito ko na end na reading. Bakit ba na-channel ko yung song na yun? Parang tagal na kasi nun eh. Pag-ibig ko sa'yo, hindi magbabago. Yan ang feelings niya sa'yo. Yan yung channel ko yung song eh. Buong buhay ko'y iaalay sa'yo. Kapag nawala kay, wala na rin ako. Ito mo pakinggan yun. Bawat naisin mo'y ibibigay ko sa'yo. Lahat ng gusto mo ay susundin ko. Huwag sana magbago. Puso't isipan ko'y para lang sa'yo. Pwede na ba ako tagatula? Pwede mo pakinggan yung song na yun. Romantic ang person mo. So, dito tayo mag-end na reading. Group number 3. Sana kuha may messages na para sa'yo. And if gusto mo na personal reading, let me know. Message mo lang ako sa email ko, lalisataro@gmail.com, or pwede din sa Facebook page ko, Lalisa Taro. Ang cute niya, diba? Grabe ang cute niya. Ang cute niya, diba? Ang cute niya. Oh, ang ganda ng hair, ah. Six of Pentacles, giving and receiving. So, very balanced kayo ng person. Pakiramdam na person, balanced naman talaga kayo eh. Nakikitan siguro siya sa'yo. Ang cute kasi ng card na to eh. Parang may mga strawberries, alam mo yon. May mga flowers. Makikita ka ng person na to as very giving person, mapagbigay. And alam niya, na mapapatawad mo siya. Hindi ka naman talaga galit na galit sa kanya. Feeling niya dito parang hindi ka nagalit sa kanya. Baka tampo lang. So yan. So I think all good na tayo sa reading na to. Sana nakuha may messages na para sa'yo. Group number 3. Super nag-enjoy ako sa reading na to. And I'll see you again on our next reading. Namaste!